Mabuti ng lahat sa kadiliman at kasamaan. Ako na ang maghahatid kay Gaia pauwi ng Encantadia. Huwag kayong mag-alala, titiyakin kong ligtas na makakauwi si Gaia. Naway magtagumpay tayo sa ating layunin. Matapos ang gulo. Upang wala nang ibang nilalang pang madamay sa kasamaan ni Nagarkan. Mayroon pa rin ako mga naririnig na hindi magagandang usapin ukol sa iyo, Armea. Kaya't lalo't ingatan mo ang iyong mga galaw. Tapatin mo ako, Hara Armea. Tunay nga bang may pagtingin ka na sa amin ni Avignon? Anong saysay ng nararamdaman ko? Masasaktan ka ba? Hindi ba't batid natin na wala namang pagmamahal sa ating dalawa lalo't may minamahal kang iba? Tanggap ko na isinumpa tayo sa isang pagsasamang panghabang buhay na wala namang pagmamahal. Tulad ng aking mga magulang. Mara. Ay, Apre. Bakit ka nandito? May nangyari ba sa mundo ng mga tao? Ashley, narito lamang ako upang ihatid ang iyong anak. Si Gaia. Bago ang lahat, nasaan si Soldarius? Nasa Sapiro. Pagtungo tayo ron, hindi. Magkakadrama sa Sapiro. Nagtungo ako rito upang humingi ng iyong tulong at basbas. Batid ko rin na meron kang kapangyarihan. Ako ay iyong mabasbasan upang muling makahawak ng sandata at makalaban para ipagtanggol ang ating daigdig. Kung hindi mo man maibalik sa akin ang aking buhay, maaari bang bigyan mo ako ng kakayahan na ipagtanggol ang aking sarili at ang Encantadia? Soldarius. Nakausap at napaamin mo na ba si Armea? O ikaw ang kanyang napaikot na naman? Ashti, maaari bang tigilan niyo na si Armea? At tigilan niyo na rin ang paglason sa aking isip ukol sa katapatan ng aking kabiyak. Hindi ko na nais marinig ang kahit anumang kasiraan ni Armea. At lalong hindi ko na rin ibig marinig ang iyong mga kuro-kuro. Paalala lang, kahit ikaw ang Rama, ako pa rin ang iyong Ashti at pinuno ng konseho. Naintindihan mo? Hindi mo maiiwasan ang mapanuring mata ng punong konseho, Mahal na Hara. Lalo't batid natin na tila wala naman siyang tiwala sa'yo. Hanggat meron pang mga tulad ni Tabon, ay palalakihin lamang nila ang lahat ng aking gagawin upang makahanap ng kasiraan laban sa akin. Kaya naman, kamahalan, huwag mo siyang bibigyan ng kahit anong dahilan upang gamitin niya ang kanyang katungkulan para kuhanin sa iyo ang iyong korona. Hindi ako papayag. Hindi ako ang kauna-unahang sangre na magdudulot ng kahihiyan sa aking angkan. Lalo't hindi ko bibiguin ang aking ado at ada. Tawagin mo si Mash Navicus. Meron akong iuutos sa kanya upang matapos na ang lahat ng paghahabi ng kasinungalingan ni Tabon.
Masusunod, Mahal Hara. Hindi na siya nakikinig sa akin. Sa halip na siya ang magdikta sa Hara, tila siya pang napapasunod nito. Hindi mo maiaalis kay Soldarius na ipagtanggol ang kanyang kabiyak. Sapagkat napapaikot ni Arme ang aking pamangkin upang ako ang kalabanin na rin. Kung totoo man yan, ano pa ba ang ating magagawa? Si Armea, ang Hara, ang bukod tanging tagapagmana. Na hindi natin dapat hayaang manatili sa kanyang trono. Hindi pa ngayon, Puno Konseho. Ngayong nasa bingit tayo ng panibagong digmaan. Mahahati lang ang sapiro kung mayroong gulo sa palasyo. Kaya nga mas madali nang kalusin ang tunay na sumpa sa loob ng kaharian. Nang hindi na tayo pagbibintangan. Sa ganon, si Soldarius na lamang ang bukod tanging maghahari. Sapagkat sa aming dugo na lamang, wagas dumadaloy ang tunay na dugo ng sapiro. At paano mo na isagawa ang lahat ng ito? Ito ang ating plano. Kailangan matanggal kaagad ang balakid, Baltor. Sa kahit anong paraan. At ako nang bahala sa lahat. Mahal na ba't haluman? Kung lahat na lamang ng Yvtre ay patatawarin sa kanilang pagkakamali at paglabag na ginawa at sa halip na parusahan, ay gagantimpalaan pa. Tulad ng hinihiling ni Pirena. Ano pang silbi ng mga batas at alituntunin na meron tayo dito sa Devas? Ngunit, Maika, At ano pa ang pipigil sa iba pang mga Yvtre na naisin din na umalis dito sa Devas ng walang basbas? Lalo na't may paraan naman pala na makaligtas sa sumpa at kaparusahan. hindi ko hinihiling ang basbas ng Bathaluman para lamang sa aking sarili. Batid niyo kung anong nangyayari ngayon sa Encantadia. Maging sa mundo ng mga tao. Mas malakas ang ating mga kaaway ngayon. Kaya't kung iyong mamarapatin, Bathaluman, hayaan mo kong muling lumaban para sa pinakamamahal nating Encantadia. Natutuwa ako na nasa iyo pa rin ang alab na pagmamahal para sa Encantadia, Pirena. Ngunit, hindi sapat ang alab upang makuha mo ang iyong nais. May ginawa kang paglabag at hindi yun dapat bigyan ng pabuya. Avisala Eshma, Bathaluman, at ako ay iyong kinatigan. Poltre, Pirena. Ngunit nais ko lamang na masunod ang mga alituntunin at batas na meron dito sa Devas. Ngunit, ang mga batas ng Bathala ay kinatha hindi lamang para manatili ang kaayusan, kundi para rin sa ikakabuti ng kanyang mga nilikha. Kaya't kung kakayanin mong lampasan ang isang malaking pagsubok para masuri ang iyong isip at puso, ay maaari kong ipagkaloob ang iyong kahilingan. Avisala Eshma, Bathaluman.
Kahit anong pagsubok ay kaya kong suungin at lampasan. Ano ba ang aking kailangan gawin? Ano kaya ang kailangan sa iyo ng kanilang Mashna? Ayan nga ang kanina ko pa ipinagtataka. Magbigay pugay sa Mashna. Mabuti at sinama mo ang iyong kalahi. Mga kawal, isama ang mga miniabing ito sa Lereo at magpasakop sa pamumuno ni Sangre Danaya upang maging bahagi ng pangkat ng mandirigma na tutugis sa mga bagong kaaway ng Encantadia. Mashna, ang kautusan bang ito ay alam ng mahal na Hara? Sa Hara nagmula ang kautosang ito. Makikipaglaban kami sa mga halimaw na mula pa sa Balaak at sa aming Kera? Ibig ba ng Hara na kami Daron ay mamatay na? Susunod ba kayo sa utos o hindi? Nakahanda kami sumunod. Anumang sandali. Ngunit, maaari ko bang makaharap muna ang Hara nang makapagpaalam naman kami ng maayos? Hindi na kailangan. Lalo't kailangang abutan ninyo si Sangre Danaya sa Lereo. Umalis na kayong lahat. Ngayon din. Susunod, Masha! Nasaan ang pinuno ng konseho? Hindi ba't nararapat na narito siya upang saksihan ang paglagda ng isang batas na napakahalaga? Ipagpaumanhin niyo po, mahal na Hara. Meron pong mahalagang pinuntahan, ang punong tabon. At ako na lang po ang tinalaga niya upang kumatawan sa kanya. Hindi ko na kayo aabalahin pa. Abisala, Esma. mahal na Hara. Mahal na Kera, saan tayo maghahanap ng mga kapanalig na madadala natin kina Hagoy? Kung ibig ninyo ay hanapin namin si Daron at kukumbinsihin namin na umanib silang muli sa atin. Gawin ninyo ang inyong ibig. Lalo't may iba pa akong nararapat na puntahan. Paumanhin kung itatanong namin kung saan. Sa mundo ng mga tao, nais kong mahanap ang aking Esperanto. Iwanin niyo na ako. Hindi pa tayo tapos, mga diwata. Hindi kayo. At lalo't hindi si Hagon o ang kanyang bathala ang nararapat na mamuno rito. Kasyopeya, ikaw ba ang nagpaparamdam sa akin? Avisala Esma, mahal na Hara. Avisala, nagawa mo bang aking inuutos? Umalis na ang aking mga kawal, Palereo, kasama ang dalawang miniabe. Naway magtukumpay sila sa pagtugis laban sa mga kaaway. Avisala Eshma, Mashna.
makakaalis ka na. Huwag mo akong biguin, Daron. Patunayan mo sa lahat na karapat dapat kang pagkatiwalaan. Magbalik kang bayani. Higit sa lahat, magbalik kang buhay. Saang bulwagan naroroon si Soldarius? Dito na ba siya madalas namamalagi ngayon? Siyang tunay, mahal na sangre. Lalo't may napakalaki na siyang pananagutan sa kahariang ito. Bakit tila pinipigilan mo magsalita si Tukman? Anong katungkulan ang kailangan niyang gampanan bukod sa pagiging Mashna? Mahal na sangre, ganito kasi yun. Si Soldarius... Tamara? Mabaging Diyos ng Encantadia. Tunay nga bang naririto ka na? O ito'y panaginip lamang? Mahal na Hara. Nasaan ang inyong Rama? Ibig ko makausap ang aking bana. Patungo siya sa hardin ng mga Rama, mahal na Hara. Ibig marahil ng Rama na lumanghap na sariwang hangin. Aking kababata. Aking matalik na kaibigan. Nagkagalak ako na ika'y nakauwi na ng Encantadia. Saglit lamang. Kailangan ko magbalik muli sa mundo ng mga tao dahil naghihintay sa akin doon si Natera. Ngunit kaya ko bang matiis ang aking matalik na kaibigan? Bakit ganyan ang iyong kasuotan? Anong nangyari, Soldarius? Hindi ba't yan ay sutlanan na babagay lamang para sa isang Rama? Mahal na sangre, ito ang sinasabi ko mabigat niyang tungkulin. At iyon ay ang pagiging bagong Rama ng Sapiro. Ikinagagalak ko kung ikaw nga ang bagong Rama ng Sapiro. Ngunit paano ito nangyari? Kayo ba'y nagbibiro lamang? Hindi ko maintindihan. Cruz de Gesta. Cruz de Mitena. Sino ka? Magpakilala ka! Cruz de Mitena. Ang sinumang tinupok ng apoy ng kalapanag ay hindi na maaari pang magbalik sa kadiliman. Bakit mong ginugulo ang aking isipan? Sino ka? Magpakilala ka! Ako ang tinig na gumagabay din sa iyong kapatid. Ang tinig ng kalikasan ng lahat ng mga katotohanan at kabutihan. Ano ang iyong kailangan sa akin? Ang iyong matay tunay na nakakakita na, lalo't ika'y nagmana rin sa iyong kapatid.
ang ginagawa sa akin? May katotohanang ibig ipasilip sa iyong mga mata. Nasa iyo ang pagpapasya kung nais mo itong makita. Flamara, Mahal Nara, nagbalik na kayo? Aking Alpe. Nagtagumpay ba kayo ni Tera? Sa inyong misyon sa mundo ng mga tao? Malaya pa rin ang itim na bathala. Ngunit narito lamang ako upang makibalita sa inyo. Tunay bang isang rama na si Soldarius? Ayokong manghusga, Armea. Kaya't bigyan niyo ako ng kaliwanagan. Papaano siya naging rama, Armea? Kami ni Armea ay pinag-isang dibdib na. Kabiyak ko na ang iyong Albe. Kaya ako naging rama. Laging nasa iyong kamay ang pagpapasya, Mitena. Kung gayon, ipakita mo na sa akin ang lahat. Ibig kong malaman ang iyong nais ipahiwating. Matapas lang ang lahat ng sangre. Tapos na ang aking paglalaro at panahon na upang gawin ko ang aking nais. Kaya't ramdamin ninyo lahat ng mga bathalang kumalaban sa akin ang aking puot at paghihiganti! Isang matinding pagkawasak. Totoo ba to? Mangyayari ba ang lahat ng aking nakita? Albe, tinitiyak ko sa'yo na ang pag-iisang dibdib namin ni Soldarius ay may ibang dahilan. Hayaan mo kami magpaliwanag kaya hili ka sa palasyo. Hindi na kailangan. Kailangan ko na magbalik sa mundo ng mga tao dahil naghihintay na sa akin doon ang aking mga kapwa-sangre. Ngunit Flamara, hindi mo kailangan magmadali. Ano ba naman ang ilang sandali upang tayo makapag-usap? Mahalaga ang bawat panahon sa mundo ng mga tao. Kaya't kailangan ko na talagang umalis. Ngunit bago yun ay hayaan mong batiin ko kayong dalawa.
Hindi mo pagsisisihan na si Soldarius ang iyong naging bana sapagkat taglay niya ang kagitingan at katapangan na nararapat para sa isang rama. At wala ring ibang engkantada na karapat-dapat sa'yo kung hindi ang aking Alpe, sapagkat taglay niya ang mapagkalingang dugo ng Sapirian. Kahit kayong dalawa, kayo ang magiging tunay na sagisag ng Sapiro. Hangad ko ang tagumpay ng inyong pagsasama. Naway lalong maging maunlad ang inyong kaharian. Abisalang, Maestre. Salamat. Mahal na Rama, ayos ka lang ba? Batid mo nang hindi nagtatanong ka pa. Mahal na Hara. Mahabaging Bathaluman, naway iadya mo kami sa lahat ng pagsubok na magtatangkang magwasak sa aming mga sarili. At ng aming kaharian. Magsalita ka. Pakiusap. Sagutin mo ang aking mga katanungan. Magaganap pa ang lahat ng aking mga nakita? O isa lamang ba itong paraan upang mapilitan akong gawin ang nais para sa akin ng aking kapatid? Hawak mo ang katotohanang magaganap pa lamang kung hindi madadaigagad ang bathala ng tunay na kadiliman. Kaya't nasa iyo ang susi upang ito ay mapigilan. Gusto na! Bakit ako? Bakit ako ang inyong naatasan ng aking kapatid? Gayong batid nyo naman ang aking nakaraan at lahat ng aking mga ginawa. Itinakda na ang iyong tatahaking landas, Mitena. Nasa kamay mo pa rin ang pagpapasya. Mananatili ka bang nagturugo sa mga sugat ng iyong nakaraan? O pipiliin mong gamutin iyon at maging tagahawa ng landas para manaig ang lahat ng kabutihan? Tiyak kong masaya ka na nakita mo muli si Flamara. Labis na labis, Armea. Lalo't siya'y ligtas. Muli ay humihingi ako ng paumanhin na napasubo ka sa pakikipag-isang dibdib sa akin. Kung hindi, marahil ay magiging masaya ka na nagkita muli kayo ni Flamara. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Armea. Dahil wala rin naman tayo magagawa sa itinakda nila sa atin. May magagawa lamang sana ako upang mapalaya ka sa ating bigkis. Ngunit mahigpit ang batas ng Sapiro.
tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa isang pagsasama ng Hara at Rama. Wala rin namang saysay kung mayroon tayong kalayaan na makapaghiwalay. Dahil isang matahalik na kaibigan lamang ang tingin sa akin ni Flamar. At yun ay matagal ko nang tinanggap na hanggang doon lang ang pagtingin niya sa akin. Manda ka, Hara ng Atoria! Ito lang ang iyong katapusan! Subukan mo! Pashnea! Sino ngayon ang mapakas lang? Napakadaya mo! Ang usapan natin, walang gagamit ng anumang kapangyarihan! Lumaga! Huwag mo ang takasan! Hindi tayo maaari makita ng mga krakas. Nakakatakot talaga ang kanilang mga wangis. May engkantada ba kayang maglalakas ng loob na makipag-isang dibdib sa sino man sa kanila? Paano kung sa pagdating ng araw, isa sa kanila yung mga katulmihan? Nais mo bang ipatupok kita sa apoy ng aking ana, Soldarius? Nagbibiro lamang ako, Diwani. Huwag ka mag-alala. Pagkat pag tayo malalaki na, hihingin ko ang iyong kamay sa iyong ada. Pagkat wala naman nakatis pa sa iyong pag-uugali, kundi ako lamang. Pashnea! Bakit kayo narito? Lumaga, takbo na! Este Adi. Este Damgaria. Ito ang pinag-utos ng aming Hara, mahal na sangre, na maging bahagi kami, kasama ng mga minaabi na to, sa inyong pangkat. Sasama sila sa amin? Alam ko, napatawad na sila ni Hara Armea. Pero Ashti, sila pa rin ang pumaslang sa amin ni Mira. Kayo? Tinaklas na! Paumanhin, Sangre Mira. Ngunit amin ang napagsisiyan ng aming mga kasalanan. Nakahingi na rin ako ng paumanhin kay Sangre Lira noon. May babalik ba ng iyong paumanhin ang buhay namin ni Lira? Sa akin ka lang humingi ng tawad, Daron. Hindi pa kay Mira. Ibibigay ko sa iyo ang karapat-dapat na parusa sa pagpapahirap sa amin at sa buong Encantadia! Bigyan ninyo ng pagkakataon si Mitena para mapatunayan ang kanyang sarili. Huwag mo na akong ipilit sa kanila. Pakiusap. May pagkakataon ka pa. Tahakin mo ang isang bagong landas
na magbibigay ng pag-ibig at pagpapatawad kaysa naghahanap nito at puno ng suklab. Patunayan mo ang iyong sarili sa lupaing ito. Gawin mong ang karapat-dapat ang iyong sarili, Mitena. Huwag mo akong biguin, aking kapatid. Bakit napakabuti mo sa akin? Bakit patuloy ka pa rin nananalig? Ito ba ang pagmamahal ka, Shupeya? Ganito nga ba ang magmahal? Kaya ko ba itong tumbasan? Pasneya! Sangre! Ipinatatawag mo raw ako, Panginoon. Maiwan ka dito. Pamunuan mo muna ang ating mga alagad. Masusunod. Ngunit saan ka patutungo? Hindi maaaring maghintay lamang tayo sa pagdating ng ating bathala. Kailangan ding may gawin tayo upang makilala pa natin ang ating mga kaaway. Abisala, matandang Pasneya. Husto na, Mira. Hindi sila ipapadala ni Armeya kung hindi siya nakatitiyak na may malinis silang hangarin. At may nakikita rin akong saysay kung bakit makakabuti na may mga miniyabi sa ating pangkat. Masakit man, ngunit nakapagpasya na ang hara ng Sapiro. At yun ay aking sinasang-ayunan. Hahadlang pa ba kayo? Ang aming kapatawaran ay may hangganan rin. Kaya tiyakin niyo sa amin na hindi kayo magtataksil. Sinusumpa kong hindi, mahal na sangre. Nangangako rin ako na gagawin namin ang aming makakaya upang makatulong sa inyo. Pangahawakan ko yan. Ihanda ang inyong sarili at ang inyong mga armas. Hindi natin maaaring biguin ang hara ng Lireo. Kailangan nating labanan at magtagumpay laban kina Hagorn at Mitena. Sana'y pinaslang ka na lamang ni Tera at hindi na binuhay pa. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Mitena! Hinahanap mo pa rin ang Esperanto. Kinakain ng Esperanto ang kabutihan sa mga puso natin. Mitena, tama na!
Tutuparin mo na ba ang inihula ng lahat? Sinundan mo ba ako upang paslangin? Pagkatapos ng lahat ng mga kasamaan mo, lahat ng idinulot mo sa mga taong mahal ko, sa mundo ng mga tao at sa mundo ng Encantadia, yun ang dapat na mangyari, Mitena. Pero iniligtas ka na ng Bataluman. Inialay niya ang buhay niya para sa'yo. Siya ang nagbago sa hula, hindi ako. Mitena, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sayangin ang isinakripisyo niyang buhay para sa'yo. Tama na! Bumalik ka na sa Encantadia! Tadhana na lang ang makakapagsabi kung magkikita pa tayo ulit. Bilang magkaaway. O bilang tunay na magkaibigan. Sa kabila ng lahat ng to, ikaw pa rin si Sabina para sa akin. May mga nagmamahal at patuloy pa rin nananalig sa akin. At sinong hibang ang maniniwala sa isang sumpang gaya mo? Lumaban ka, Mitena. Subukan mo. Sumugod ka! Di kita maaaring labanan. Hindi ko na din nais makipagdigmaan pa. Ang ibig ko lamang ay mabuhay nang wala nang mananakit sa akin. Sumusuko ka na? Tignan mo nga naman ang ikot ng tadhana. Ang dating mapanakit ngayon ay tila kaawa-awang pasneya. Ngunit hindi ako magpapadala sa iyong pagpapaaway! Mitena! Mitena, lumabas ka, huwag kang duwag! Batid kong babalik ka sa mundo ng mga tao. Kaya sabihin mo kina Terra na kailangan ninyong wakasan agad ang buhay ng masamang bathala. Hindi ako magpapadala sa iyong panlilinlang. Maniwala ka man o hindi. Ngunit nakita ko sa aking mata ang magaganap. Hindi ako maniniwala sa iyong panlilinlang, Mitena. Kahit na nakita ko ang pagkamatay ninyo ni Terra sa kamay ni Gargan, nakita ko rin na kanyang mahahawakan ng mga brilyante na lalong magpapalakas sa kanyang kapangyarihan upang magawa niya ang kanyang nais na pagkawasak sa mundo ng mga mortal at ng Encantadia. At maging ng Devas. Batid ko na kung bakit sinasabi mo sa akin ito. Nais mo lamang pahinain ang aking loob. Kabaliktaran ng aking hangal. Nais kong maghanda kayo ni Terra. Nang malaman niyo ang lahat ng magaganap na nakita ko sa aking mata nung mabago niyo pa ang inyong kapalaran at ang pagkawasak ng mga daigdig. Dahil kung hindi kayo magtatagumpay, si Gargan ang magwawakas sa ating lahat.
Anak, huwag kang aalis dito sa Lireo. Huwag mong iiwanan ng iyong Ashti Alena. At huwag kang lalayo nang sa ganun ay mapangalagaan ka niya. Dito ka muling babalikan. Tulad ka rin ni Tera, Ada. Iisa lang kayo. Palagi din ako iniiwan ni Tera sa bahay ni Nunong Pawpaw habang sila'y abala sa kanilang mga tungkulin. Anak, pinapangalagaan ka lamang ng iyong kapatid. Kaya't hindi rin kita maaaring isama. Kung tutuusin, Ada, hindi na ako maaaring masaktan o mamatay pa muli. Kaya anong pangangalagaan sa akin, Ada? O sadyang wala lang kayong tiwala sa akin? Pagkat ang tingin niyo sa akin ay isa pa ring musmos. Isang mahina at inutil na Ivtre. Nakahanda ng lahat para sa paglalakbay, anak. Ikaw na lang ang iniintay. Anak, mapanganib ang aming gagawin. Ayokong mahati ang aking isipan kung sumama ka. Lalo't hindi maaalis sa akin na mag-alala. Kaya't, Poldre, dito ka na lamang muna sapagkat mas ligtas dito. Sana ay maunawaan. Abisalas. Tayo na, Ado. Mahahanap ko rin ang aking silbi. Mapapatunayan ko na rin ang aking sarili. Punong Tabon, ano't ngayon lamang kayo nagbalik? Nakausap niyo na ba yung gagawa sa iyong binabalak? May isa sa katuparan ba ang lahat? Nakatitiyak ako na hindi niya narinig ang mga binulong ko sa iyo. Ano kaya ang pinagbubulungan ng mapagpanggap na mga ito? Wala na tayong dapat ipag-alala. Mangyayari na ang pagpaslang kay Armea. Abisala, Nunong Imaw. Abisala rin sa inyong lahat. Maaari ko bang makaharap ang ating Hara Alena? Maaari, sa anumang sandali, Nuno. Puntaan mo ang Hara sa kanyang tanggapan. At ipagbigay alam mo na narito ang pinuno ng Adamya. Masusunod, mas na. Tahimik ang palasyo. Nasaan ang mga sangre at ang mga diwaning Ivtre? Nandito rin ba sila sa palasyo? Kaalis lamang ng Sangre Danaya. Kasama niya ang mga diwaning Ivtre at ang mga mandirigma mula sa Sapiro. Bakit mas na?
Saan sila nagtungo? Maaari mo bang sabihin sa akin? Maaari, Nuno. Saan? Abesala sa inyong lahat. Huh. Nakabalik na rin ako sa mundo ng mga tao. Kailangan balaan ko agad si Natera. Nunong Imaw? Kamangha-mangha. Bakit magkamukha tayong dalawa? Shada! Isa sa inyo ang hindi totoo. Sino sa dalawang nunong imaw na ito ay tunay at sino ang nagpapanggap? Sir Pao? Alam ka na sa iyong buhay, brilyante. Sapagkat ito na ang iyong katapusan. Samantala, magiging maayos ang lagay ng panahon bukas ng umaga hanggang hapon. Pero kinagabihan ay makakaranas tayo ng pabugso-bugsong ulan. Roll na kayo ang inyong wet. Tera, dinalahan kita ng merienda. Tera, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kaya may masama akong panaginip. Dumating dito si Zaur at si Gargan. Pinatay nila ako. Lumara. Panaginip lamang ngayon, Tera. Batid mo na hindi sila kailanman makakapasok dito. Kaya huwag kang mag-alala. Marami tayong dapat ipag-alala, Dea. Maaaring maging katotohanan ng iyong masamang panaginip dahil ayon sa bagong mata, ay papaslangin tayong lahat ni Gargan.
Sino sa inyo ang tunay na nunong imaw? Hawak ko ang katotohanan. Hindi ako ang nagpapanggap, kundi ang isang yan. Ako ang tunay na pinuno ng mga damyan. At ikaw ang huwad. Kaya huli siya, mga kawal! Huwag kayo sumunod sa utos ng isang nilalang kung hindi nyo batid kung siya ang tunay o huwad. At paano natin malalaman? Ashley, okay ka lang? Naaawa ako sa aking anak na si Gaia. Ramdam kong ibig niya pa rin magkaroon ng kabuluhan. Kahit isa na lamang siyang iftre. Ouch! Iftre na din kaming dalawa, Ashley. Relate na relate kami dyan. Miss Lira, iba kayo ni Mira kay Gaia. Kilala niyo na ang inyong mga sarili. Namatay na may kapangyarihan na. At ngayon, pinagpala pa kayo ng bataluman. Ngunit si Gaia, namatay siya, hindi man lamang niya nalalaman ang kanyang kakayahan o kapangyarihan. Ngunit Ashley, may kakaibang tapang si Gaia. At nasaksihan namin Mira sa Devas yun. Correct! Ay, kanino pa ba magmamana? Diba? Baka Ashley ko yan. Ashley, grabe yung tapang ni Gaia. Nung sumama siya kay Ashley Perena, patalon pabalik ng Encantadia, hindi nag-isip, talagang talon agad. Yun yung ugali ni Gaia na super green flag. Good yung green flag, good. Kinatutuwa ko itong malaman. Kaya Ashley, huwag mo nang alalahanin pa si Gaia. Kung hinayaan siya ng bataluman na manatili dito, ibig sabihin ay may katuturan pa ang aming Alpe sa ating mundo. Yun lang yung kailangan niyang tuklasin. Kayang-kaya niya yun. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa kalayaan at katahimikang tinatamasa natin ngayon. Makapangyarihan ang tungkod na nuno. At iyon ang hawak ng totoo. Ipakita niyo sa amin ang kakayahan ng inyong mga tungkod! Masusunod, Gaia. Aking makapangyarihang balintataw, ipakita mo sa akin yaong panahong tinuturuan ko pa ang mga anak na mga sangre. Kilalang kilala ko ang aking guro. At alam rin ng kanyang kapangyarihan ang isa sa mga alaala na mahalaga sa akin. Kaya nakatitiyak akong hindi ikaw siya! Kasinungalingan! Ipamalas mo sa amin ang kakayahan ng iyong tungkod kung ikaw ang tunay na nunong imaw! Sapat na ba ang kapangyarihang ito upang masindak kayong lahat? Hagon! Sinasabi na nga ba? Huliin ang kampo ng Balak! Napakalakas ng iyong loob na pumunta ng Lireo. Lumaban ka upang makita mo ang bagsik at lakas ng hara ng mga diwata.
Natakot ang Juan na nagnako ng aking wangis. Ibo libe Gaya! Ibo libe! Ibo libe Hara ng Lerayo! Ibo libe! Ibo libe! Ibo libe! Ibo libe! Ibo libe! Paano ka naman nakakasiguro na totoo lahat ng binitawan niyang salita sa iyo, Flamara? Hindi rin ako makapaniwala. Ngunit kakaiba ang aking naramdaman nung bitawan niya ang kanyang mga tinuran. Nagbigay siya ng babala para mag-ingat tayo. Ngayon naiisip ko, hindi kaya tunay na may malasakit na si Metena? Malasakit na mula kay Metena na walang puso. Kung si Metena na ang bagong mata sa Encantadia, hindi kaya totoo na ang mga sinasabi niya? Ngunit papaano natin madadaig si Gargan? Ano ang laban natin sa kanya? Lubos siyang makapangyarihan. Hindi ko ibig na mamatay. At hindi ko nais na masaksihan ang inyong kamatayan kahit ano ang ating gagawin. Paano natin dadaigin si Gargan? Mga sangre, alam nyo naman matagal ako nagsilbi sa military. At alam ko ang mga labanan sa gera. Tulad ng mga general at pinuno, sila ang nag-iisip. Sila ang kumukumpas sa labanan. Kaya habang buhay ang general, may pag-asa tayo manalo sa laban. Kaya ba kami pinadala dito ni Cassiopeia dahil kami ang kanyang mga sundalo? Pwede. Baka yun yung naiisip niyang gawin. Pero, kayo din mismo ay parang mga general. Kaya niyo rin maglabas ng sundalo para iharap sa mga kaaway. Pagmasdan ninyo kung gaano kadaling malupig ang mga mahihinang nilalang na yan. Wala silang kalaban-laban. Habang tumatagal, dumadami ang mga nasasaktan. Siguradong makakarating ito sa mga sangre kaya't nakatitiyak akong agad silang sasaklol. Tayo na't salubungin natin sila. Kung yan ang iyong pag-uutos, mahal na Gargan. Sasamahan ko kayo, Olgana. At sa pagkakataong ito, ay titiyakin ko na ang kamatayan nilang lahat. Ipinagmamalaki kita, Gaya, pagkat ginamit mo ang talas ng iyong isip upang hindi kayo malinlang ni Hagrid. Siyang tunay, mahal na Hara. Kaya ipinagmamalaki ko na naging mag-aaral kita, Gaya. Avisala Eshma, Ashti Hara, Nunong Guro. Ngunit sana nandito rin ang aking ada at kapatid.
upang nasaksihan nila ang aking naitulong upang mabistong pagbabalat kayo ni Hagon. Huwag ka mag-alala, Gaya. Tiyak na ikukwento ko sa iyong Ada. Sa sandaling siya'y magbalik. Higit na ipagmamalaki ka niya, Gaya. Mula rin ngayon ay patatalasin ko pang lalo ang aking isipan. Kaya ko pa rin naman magbasa at mag-aral kahit ganito ako. Hindi ba, Nuno? Walang anumang balakid sa sino mang ibig matuto, Gaya. Avisala Eshma. Kung hindi sana namatay si Gaya, maaari din siyang maging tagapagmana ng korona ng Lireo. Hayaan natin ang kanyang kapalaran at ang ating bagong bathalang Kasyopeyang magpasya. Kung ano man ang kahinatnan ni Gaya at ng mga Ivtre na malaya pa. Saan mo ko dadalhin, Bataluman? Sa tanging lugar na may kapangyarihan ibalik ang iyong buhay. Kung karapat-dapat ka. Ano ang punong ito, Bataluman? Yan ang makapangyarihang inang puno na maaring magbigay sa iyo ng pagkakataong mabuhay na muli, Pirena. Inang puno. Bakit ba ikay naiisip ka pa? Soldarius, may rami ba sa aking mukha? Tila kanina ka pa sulyap ng sulyap. Wala, Mahalas. Hindi na ito maaari. Anong iyong hinipan, Flamara? At bakit mo ako sinundan dito? Dahil hindi mo pa isinasalaysay sa amin kung ano ang nangyari sa'yo doon sa Encantadia. Bukod sa pagkikita niyo ni Metena, nagkita na ba kayo ng aking Ada? Kamusta na siya, Flamara? Nasa maayos ba ang kanyang kalagayan? Pati si Armea. Kamusta ang aking kapatid? May asawa na si Armea. Ikinasal na siya kay Soldarius. Ano? Bakit hindi man lang nila ako pinasabihan? At bakit, Adamus? Kaya mo bang iwanan ng lahat ng ating mga tungkulin dito sa mundo ng mga tao upang dumalo sa isang pag-iisang dibdib na batid naman nating bunga lamang ng isang mapaniil na kasunduan? Ikaw ba'y nahihibang na? Ito ba'y tulad ng puno ng buhay ni Avade sa Encantadia? Higit na makapangyarihan at mahimala ng inang puno na ito para sa karapat-dapat. Ito ang nagkaloob ng pagkakataon noon kay Amihan upang mabuhay siyang muli sa pamamagitan ng Sarkozy.
Kung ganoon, maaaring maibalik ng punong ito ang buhay ng aking anak at asawa. Maging ang mga iba pang iftre. Kaya't kailangan mabigyan sila ng... Ang pagkakataong ito ay para sa iyo at para sa Encantadia. Hindi ba't ito ang iyong dahilan kung bakit mo nilisan ng Hathoria? Ang mabigyan ng pangalawang buhay upang makalaban. Si Amihan ay nabuhay ngang muli noon, ngunit sa ibang pagkakakilanlan. Ngunit Bataluman, hindi ko nais ng Sarkozy. Nais kong makabalik sa Encantadia bilang ako. Naririnig ng inang puno ang iyong ibig, Pirena. Kaya siyang hayaan nating magpasya kung anong nararapat. Inang puno, hindi ko ibig ng ibang wangis. Natatakot ka ba sa parusa? O igagantimpala sa iyo ng inang puno, Pirena? Kung ikaw ay natatakot, maaari ka nang umalis dito sa Devas. Nakahanda na ako. Kung ganon, ay pumili ka ng bunga. At ito ang iyong kainin. At hayaang ito ang magpasya sa iyong bagong kapalaran. Hindi kaya isa lamang itong panlilin lang upang ako'y magkamali. Ngunit paano kung ang pag-istap ng bungang ito ay isang tanda na ito ang nararapat kong piliin? Isa lamang ang maaaring mong kunin, Pirena. Poltre Bataluman, may nasusulat bang batas na ipinagbabawal ang dalawa? Ito ba'y makasasama sa akin? Sa kasaysayan ng Devas ay ngayon lamang may tusong iftre na nagtakang pumitas ng dalawa. Kaya hindi ko alam ang sagot sa iyong katanungan. Kung gayon, akin ito nga alamin. Pirena, pinagsabihan na kita. Pirena? Pirena? Kataas-taas ang batala ng lahat. Ano nangyari kay Pirena? Bakit bigla siyang naglaho? Tayo ay susugod na anumang oras. Agane! Panginoon, anong nangyari sa'yo? Tanakres ng si Alena. Makinig kayo. Ngayon din ay gaganti tayo sa tampalasang hara. Susugurin natin ang Lireo at bibigyan natin siya ng aral. Masusunod, Panginoon! Nararamdaman ko na sila. Nandirito na ang mga sangre. Magsipaghanda!
kilala. Mga dati kong katunggali at kadugo. Dami mong hanas, Hagorn! Tapusin na natin to. Haggard ka na, oh. Atay na! Atay! Nanakas na, Hagorn! Magbalik ka dito, Hagorn! Ashnea! At bakit ka nagagalit, Flamara? Dahil ba kay Soldaris kaya ka nagagalit at hindi mo tanggap na may asawa na siya? Sheda Adamus. Adamus, Flamara. Kailangan na nating umalis sapagkat may nangyayari na namang kaguluhan. Nakita namin na inaatake na naman ng mga halimaw ni Gargan mga inosenteng tao, kaya't tayo na. Narito na ang mga sangre. Huwag kayong magtago sa likod ng inyong kapangyarihan, sangre. Harapin ninyo ako. Handog diwa ng Bathalang Emre.
Isinasamo kita. Ibig kong ipaliwanag mo sa akin ngayon kung nasaan si Pirena. Saan ako? Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako, Pirena? Pataluman. Guarda! Alena! Lumang Heather. Hindi sila ang ating hinahanap. Sino kayo? Nasaan sila, Tera? Tayo na lamang naririto, Bathala. Ikaw, laban sa amin. Kami ay may kapangyarihan na halos kapantay ng mga Bathala. Huwag kayong magtatangkang ako ay saktan. Pagkat hindi ko kayo uurungan. Hindi ka namin sasaktan, Pirena. Kung ganun ay sino ka? At nasaan ako? Ako ang Bathalang Arde. Ikaw ay nasa Dalom Deva. Dalom Deva? Isang banal na lugar kung saan ang mga ibtre ng mga gaya kong Bathala at Bathaluman na nakagawa ng maraming pagkakamali nung kami ay nasa mundo pa ng mga nabubuhay ay nagdadaan sa pagkadalisay ng espiritu upang maging karapat-dapat na makabalik sa pinakabanal na tahanan ng pinakamataas na Bathala. Ngunit ako ay hindi isang Bathaluman. Bakit ako naririto? Paano ako makakaalis dito at makakabalik kay Cassiopeia? Hindi ka makakabalik sa kanya hanggat hindi ka nagdaraan sa pagsubok. Pagsubok? Sa pagsasala ng iyong diwa upang maging karapat-dapat ka na makamtan ang iyong pinakamimithi. Ang mabuhay na muli. Yun lamang ang aking kahilingan. Simulan na natin ito. Nang sa ganon ay makabalik na ako ng Encantadia at matulungan ko ang aking mga kapatid, anak at Hadia. Narito ba ang aking hinahanap? Bakit tila naduduwag ang sinasabing Panginoon ng Balaak? Tanggapin mo ang aking hamon, Hagorn! Magpakita ka!
Danaya. Mitena. Ang kerang nagpahirap sa amin noon. At naging sumpa sa aking mga anak. Walang hiya talaga kayo. Pakawalan niyo kami dito! Kahit ano ang inyong gawin ay hindi kayo makakatakas rito. Mga alagad ng walang hanggang kasamaan. Sadyang wala ka na talagang malasakit sa amin. Teya, hinayaan mo na lang na gantuhin kami ng iyong mga kasama! Anong pakiramdam ng patuloy mo nilalapastangan ng iyong mga magulang? Utang ko man sa inyo ang aking buhay. Marami pa rin kayong pagkakautang na kailangan ninyong pagbayaran. Sumpain ka na nga ng ating bunganghan! Adamos, tama na! Dea. Samara. Tayo na. Kailangan na natin balikan ang ating mga kambal diwa at balikan ang kanilang Panginoon na si Gargan. Kanin yung kapangyarihang kapantay sa akin. Mamangal! Hindi mo pa naaabot ang estado ng isang batala. Dahil ang kapantay ninyo ay mga pasneyang lalamunin ng aking brilyante. Tanakres na kagargan! Napakalakas niya! Nangihina na rin ako, Harahan. Walang bibitaw at manalig. Hindi tayo bibiguin ng mga sangre. Wala na ang mga sangre. Iniwan na kayo sa akin na kayong lahat. Mabuti na lamang at dumating ako. Kung hindi, nalinlang na kayo ni Hagord. Salamat kay Gaia at nakilatis niya ang panlilindang. Pangalagaan yung mabuting anak ni Danaya. May pakiramdam akong hindi siya pangkaraniwang Ivtre, gaya ng inaakala ng marami. Halina, abisala nuno. Abisala, mas na. Narito na ang aking sundo. Ipabot mo sa Hara at kay Gaia ang aking pasasalamat at paglisan. Mga karatingat, mag-iingat kayo, Nunong Imaw. Mag-ingat rin kayo. At patuloy na manalangin sa ating Bathaluman na nawa ay magtagumpay na ang mga bagong tagapangalaga laban sa itim na bathala. Sapagkat ang wakas ni Gargan ang siya ring magbabalik ng kapayapaan sa Encantadia. Na kayo mga kambaldiwa. Ito na ang inyong katapusan.
Danaya! Hindi kita lalabanan. Naduduwag ka rin ba? Gaya ng iyong bagong Panginoon na si Hagon? Ano't may mata ka rin gaya ng iyong taksil na kapatid? Bakit ikaw? Ang puot na aking nararamdaman ay maaaring maglaho kung bubuhayin mo. Ngayon rin, si Gaia! Nababalot ng puot at hinagpis ang iyong puso. Puot at sakit na kayo ni Cassiopeia ang nagdulot. Ah! Duwag kayong lahat! Kung ano man ang naging kasalanan sa iyo ng aking kapatid, inihihingi ko ito ng tawad. Gaya ng paghingi ko ng tawad sa lahat ng gulo at sakit na inidulot ko sa iyo. Kapatawaran na hinding-hindi ko ipagkakaloob kung walang magandang dahilan. Ipag-iingat din kita! Paumanhin sangre. Ngunit aking nakita na madadagdagan pa ang iyong pasakit. Ano pa, Mitena? Hindi pa ba sapat ang paglaruan ninyo ni Cassiopeia ang aking kapalaran? Ano pa ang iyong nakikita sa iyong bulaang mata? Dito na natin tapusin ang laban, Karakan. Nakakaaliw ang lakas ng loob ninyong mga sangre. Ngunit ano ang laban ninyo sa akin? Nangihilingin ang kanyang mga sugat. Sa akong makapangyarihang bathala, espating natin muli ang inyong mga brilyante laban sa aking brilyante. Kaming lahat laban sa'yo, Gargan. At ang aming mga brilyante, matatapatan ka rin namin. Gayon, siglan na natin mga nakastangan. Mahal na Emre. Bataluma Cassiopeia. Batid kong alam niyo ang aking hinanakit sa inyo. At ang puot ng aking ada. At ang sama ng loob at suklam ay batid ko rin paglapastangan sa inyo. Kaya't nakikiusap ako. Huwag niyo sanang damay ang aking kapatid. Sa anumang magiging parusa niyo sa akin o sa aking ada. Patuloy niyo sanang pangalagaan at isalba si Tera
Nakikiusap ako. Mahal na Emre, Bataluman. Tila kinakaya kayata namin yung lugar ka. Malakas kami sapagkat sama-sama kami. Makalabas naman! Hindi ko hayaan na matay ninyo ko. Mga tanaklas na! Anong Mitena? Ano ang iyong nakita? Hindi mo kakayanin ang aking wiwikain. Kinaya ko ng lahat. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nakita. At ako magpapasya kung maniniwala ako sa iyo. O babaliwalain ko lamang ito. Sasabihin ko ito upang mahihanda mo ang iyong sarili. Ngunit huwag kang mag-alala. Binalaan ko na si Flamara sa mga magaganap pa lamang, kaya maaari pang magbago ang lahat. Ang pagkamatay ni Terra. Sa kamay ni Gargan. Hinatid ng hangin ang iyong tungkod, Gargan. Isa ka palang walang kwentang bathala. Gargan! Narito pa rin siya. Nalalanghap ng hangin ang kanyang paghinga. Nandito siya! Terra! Hindi maaaring mamatay si Terra. Pagkat siya ay itinakda. At hindi maaaring mangyari ang iyong sinasabi. Itinakda upang wakasan ang aking hininga. Na hindi niya ginawa sapagkat may maawaing puso ang iyong anak. Ngunit kanyang tinapos ang aking kasamaan. Kaya't maniwala ka, Danaya. Ibang Mitena na ang kaharap mo ngayon. Kung totoo nga ang iyong sinasabi, bakit parurusahan ninyo ang kabutihan ng aking anak? Kung tunay ngang siya ang itinakda, bakit hinahayaan ninyo ni Cassiopeia na wasakin ang buhay ng aking bunso? Ang pagkawala ay daan lamang upang maisilang ang isang higit na dakilang kapalaran. Dahil mula sa laman na mapupuno ng pighati, isang bagong biyaya ang darating. Dahil mula sa laman na mapupuno ng pighati, isang bagong biyaya ang darating. At anong biyaya ito?
aking nakita ang isang pagdiriwang sa palasyo ng Lireo, kung saan masasaya ang lahat ng mamamayan at mga kawal. Hindi ko batid kung ano ang kanilang pinagdiriwang. Ngunit isa tong magandang pangitain. Nangangahulugan ito na may maganda at masayang bukas pa para sa lahat. Kaya't maaaring madaig pa ni Natera si Gargan. Sapagkat hindi ko makikita ang magandang pangitain na ito kung hindi. Tiyakin niyo lamang sa akin ni Cassiopeia na hindi mawawala sa akin ang aking anak. Dahil kung pati si Tera ay mapapaslang, ay mararamdaman ninyong lahat ang puot ng isang ina na laging naging matapat sa Encantadia. Isa kang taksil ni Tena. Tana Krishna. Ito na ba ang simula ng aking pagsubok, Bataluman? Pagmasdan mo ang nasa iyong harapan, Perena. Iyong balikan ang iyong naging buhay sa Encantadia. Lahat kayo. Kayo na sarili ko pang dugo ang nagtaksil sa akin. At ikaw, Amihan, tandaan mo na hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi sa iyo ang lahat ng para sa akin. Hindi lahat ng kaaway ay lumalaban ng harapan. Bakit kailangan yung ibalik sa aking alaala ang mga kasumpa-sumpa kong mga nagawa at pinagdaanan? Anong saysay nito sa aking hinihiling sa Bataluman? Aking pinagkakaloob sa'yo ang brilyante ng tubig. Ganito rin ang aming pinagdaanan dito ni Arde, Perena. Ipinamukha rin sa amin ang lahat ng mga maling aming nagawa. Ito ang paraan upang maging malinis muli ang iyong diwa. Ang balikan lahat ng iyong maling nagawa. Sapagkat ang bawat pangyayari sa kasalukuyan ay bunga ng ating nagawa sa nakaraan. Kaya, patahin mo ang pinapakita sa iyo, Perena. Ito lamang ang paraan upang lalong luminis ka. Isa kang kasumpa-sumpang kapatid! Poltre. Poltre, aking apwe. Huwag mo ako tinatawag na apwe. Hindi ko tinuturing na kapatid ang sanggaya mo. Hindi ba't dinala mo nga sa kamatayan ng aking mag-ama? Ang bawat pasya at pagkilos rin ng ating ginawa sa nakaraan ay hindi lamang sa ating sarili na kasugat, hindi maging sa ibang nilalang. Lalo tayong lahat ay magkakalingkis at magkakarugtong. Patawarin mo ko, Emery. Ngunit kung ito lang ang paraan upang matanggal ang lahat ng sumpa ninyo sa lahat ng tumakas dito, ay handa kami harapin ang kahit anong magiging parusa sa amin! Ang aking asawa. At si Akil.
Sila ang pamastang kay Emre. Pagpaslang na dahilan kaya nakakawala si Gargan sa kanyang kulungan. Ang itim na bathalang ito ang magdadala ng panibagong kasawian para sa lahat ng mga nilalang. Gargan! Pasnaya! Ilabas mo si Tara! Gargan! Magpakita ka! Gargan! Magpakita ka! Saan duwag? Ilabas mo sa tela! Hindi ko maramdaman na aking tagapangalaga. Kaya kailangan hanapin na natin siya bago pa mahuli ang lahat. Ngunit papaano, Harahen? Maaaring may magawang paraan ng tungkod na ito. Siyang tunay. Mag-ingat ka sa paggamit niyan, Dea. Dahil hindi natin batid kung kaya natin niya mapasunod. Hayaan mong ako ang gumamit upang mapangalagaan ka. Nasaan si Gargan at Tera? Inuutusan kita tungkod ng bathala! Dalhin mo kami sa iyong Panginoon ngayon din! Akala ba ng iyong mga kasama ay mapapasunod nila ang aking aswor? Pakawalan mo ko, Gargan. Magtuos tayo ng patas. Palagi mong paghahawakan ng pagmamahal na yan, Gaia, sapagkat yan ang magliligtas kay Tera, maging sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Batalumang Cassiopeia? Esta Secto! Itigil na ang larong ito! At harapin mo kaming lahat ngayon din! Mas pipiliin ko ng lumaban at mamatay kesa maging alipin ng kadiliman! Ang kamatayan ng iyong pinipili, pagbibigyan kita!